Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At kumusta po ang bawat isa? At sakto po, at bago tayo magsimula ay bigla pong nag-brown out dito sa amin. At medyo madilim po tayo. So, napakabuti po ng Diyos dahil muli ay nagising tayo at meron po tayong panibagong umaga at araw na gagawa tayo sa ubusan ng Panginoon. So ako po ay nagagalak na muli ay magamit ng Panginoon dito po sa ating morning devotion upang tayo po ay mag-share ng salita ng Diyos. At medyo madilim lang po tayo at bigla pong nag-brown out dito po sa amin. So bago po tayo magsimula, tayo po ay saglit na manalangin. O Lord God Jesus, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, at tinadakila ang iyong tanging pangalan, O Diyos. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ay hiniling po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu upang lubos po naming maunawaan at maranasan po namin ang pagkilos niyo sa buhay ng bawat isa. Purihin kayo, Panginoon, kayo lang, Panginoon, ang madakil at maitaas sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at pasensya na po at medyo madilim tayo. Brown out po. So ako po si Brother Robert mula po dito sa DFC Maranlig sa pangunguna po ng aming pastor, Pastor Alex Riquentel. Kami po ay under ng District 2 sa pangunguna po ni Pastora Baby Masaredo. Sa umaga pong ito ay pag-aaralan po natin kung ano ba ang trabaho natin. Kung ano ba ang trabaho po ng bawat isa. Tulad po ng title, ano ang trabaho mo? Ayan, sa umaga pong ito ay kumusta po yung trabaho natin? So ano ang trabaho mo? Yan po ang title natin. So naniniwala po ako na iba-iba ang trabaho po natin. Iba-iba yung profession po natin. Maaaring yung iba po is nagtatrabaho sa kumpanya. Yung iba po ay nasa business. Yung iba naman po ay maaaring politiko. O nasa gobyerno, mga nagtatrabaho po sa gobyerno, maaring yung ilan po sa atin, lalo na po yung mga nasa ibang bansa, isang OFW. At lalo na yung mga kapatid natin na nasa iba pang bansa po na nagsusumikap at nagtitiis ng inip na malayo po sa pamilya nila upang masuportahan lang yung kanilang pamilya. At yung iba maaring nasa industriya ng ano pa ang mga trabaho natin, maaring sa showbiz, o maaring may mga artista tayong mga nanunood o nakikinig ngayon. At maaring iba-iba po yung trabaho natin o iba-iba yung mundo ng ginagalawan natin o maaring tayo po ay estudyante at ang kanila pong ginagawa, ang kanilang tinatrabaho ay ang pag-aaral. Or kahit nasa bahay lang po tayo at gumagawa tayo para sa pamilya natin, ito po ay isang uri na ng trabaho. Amen po. Sabi nga po, mas mahirap daw po yung trabaho ng nasa bahay at maraming ginagawa kaysa sa nasa nagtatrabaho sa mga kumpanya. Pero kung ano man po yung ginagawa natin para tayo ay mabuhay, ito po ay isang uri ng trabaho. Ibig sabihin po, meron po tayong pinagkakaabalahan. So sa panahon po natin ngayon, napakahalaga na meron po tayong trabaho. Tama po? Amen. So tama po. Napakahalaga po na meron po tayong trabaho. Dito po sa sanlibutan, karaniwan sinusukat ang tao sa pamamagitan ng kanilang trabaho. Ang tanong, anong uri ng trabaho meron ka? Kaya yung iba talagang nagsusumikap na magkaroon ng magandang trabaho po. Kaya nagsusumikap yung iba na mapunta sa magandang kumpanya. Magkaroon ng magandang trabaho. Kung dito sa mundong ito ay kailangan nating may trabaho o may maayos na trabaho, sa Diyos po mas higit na dapat may ginagawa po tayo. Higit sa lahat sa Diyos dapat may trabaho po tayo. Dapat may ginagawa. Kung sa mundong ito ay meron tayo, naghahangad tayo ng magandang trabaho, dapat sa Diyos mas higit po yung hangarin natin. At ito po yung pinaka-the best na trabaho, ang maglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng John chapter 9 verse 4.
John chapter 9 verse 4. Ang sabi po dito, kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Ulitin po natin, John chapter 9 verse 4. Kailangang gawin na natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin upang habang may araw pa, darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Ang sabi po dito, kailangan gawin daw natin yung ipinapagawa na nagsugo. Sino po yung nagsugo? Iyon ang ating Diyos Ama. Naniniwala po ba tayo na tinawag tayo ng Diyos dahil may layunin po siya sa buhay natin? Siyempre, amen po tayong lahat. Ibig sabihin, may gagawin tayo para sa Panginoon. Ang tanong po, nagagawa po ba natin yung ipinapagawa sa atin ng Diyos? Kaya nga po, ang title ng ating pag-aaral ay, ano ang trabaho mo? Ano yung ginagawa natin para sa Diyos? Ano yung pinapagawa sa atin? Ang isang kumpanya po ay nag-hire ng tao dahil meron po siyang purpose o meron siyang gustong ipagawa. Ganon din po ang Diyos. May purpose ang Lord sa buhay natin. Kung bakit niya tayo pinili at tinawag. May layunin po ang Diyos sa buhay natin. Kaya dapat lahat tayo ay nagtatrabaho para sa Panginoon. Siguro naman po ay nakaranas na tayong mag-apply ng trabaho at ang isa sa tinitingnan natin is yung job description. Ano ba yung kapag tayo ay napasok na sa isang kumpanya, ano yung gagawin natin? 'Di ba tinatanong po natin, ano yung magiging trabaho ko? Ano yung magiging duty ko? Nung tinawag tayo ng Diyos, nung pinili tayo ng Diyos, natanong po ba natin, Lord, ano ba yung duty na ipinapagawa niyo sa akin? Lord, ano po yung purpose mo sa buhay ko? Natanong ba natin ng Diyos, Lord, bakit niyo ako pinili? Bakit ba nga tayo pinili ng Diyos? Maring ito ay para sa pamilya natin, magulang, asawa, anak, kapitbahay, kasamaan sa trabaho. May mga personal task na pinapagawa po sa atin ng Diyos. Yung ipanalangin natin ng mga magulang natin or yung anak or yung asawa natin. Ito po isang task na sa atin ng Panginoon. At sa Biblia po, marami tayong mababasa na iba't ibang ipinapagawa po sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa sitwasyon na nararanasan natin ngayon, maaring may pinapagawa sa atin ang Diyos. Maaaring kaya tayo binigyan ng pagsubok para may gawin tayo para sa Panginoon. Tingnan po natin dito sa teksto na binasa po natin. Akyat po tayo ng isang verse. Sa John chapter 9 verse 3. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan niya. Ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo dumaranas sa mga sitwasyon na hindi maganda ay upang madakila at mapapurihan ang kanyang pangalan. At mangyayari lang yon kung magtatrabaho tayo para sa Panginoon. Kung ginagawa natin yung purpose ng Lord sa buhay po natin. O sa mga sitwasyon nararanasan natin, maaring wala tayong kasalanan. Sabihin natin na, Lord, bakit nangyari to? Wala naman akong kasalanan dito sa sitwasyon na to. Gumagawa naman po ako ng mabuti. Sumusunod naman po ako. Pero iisa lang ang dahilan kung bakit ka nasa ganyang sitwasyon. Maitaas ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito, isipin po natin, ano ba yung purpose ng Lord sa buhay po natin? Ano yung pinapagawa niya sa atin? Ano yung dapat nating gawin? Yung mga taong alam niyo po, yung mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda, maaaring isa sila sa pinapatrabaho sa atin ng Diyos. Kung may mga nagagalit man sa atin, huwag po tayong makigalit. Kundi trabahuhin natin sila at sa pamamagitan ng panalangin at madala natin sila sa Panginoon.
Kaya kapag tayo ay nasa sitwasyon na hindi maganda, isipin natin, may pinapagawa ang Diyos sa akin. May pinapagawa ang Diyos sa sitwasyong ito. Sabi nga po sa 1 Thessalonica 5:18, ang sabi po ay magpasalamat daw tayo palagi. Saan? Sa lahat ng sitwasyon. Kaya kung nagkaroon man tayo ng hindi magandang sitwasyon, magpasalamat po tayo. Bakit? Kasi may gagawin tayo sa Diyos. Ibig sabihin, may trabaho tayo sa Panginoon. Nasain po natin na dapat lagi tayong may ginagawa para sa Panginoon. Kahit anumang sitwasyon dumating sa buhay natin, tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa para sa Panginoon. At alam naman po natin na lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon ay hindi po nasasayang. Ang sabi nga po sa unang Korinto 15:58, sabi dito, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa gawain sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Napakasarap po ng may ginagawa o nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Napakasarap po, yung bang i-hire tayo ng Panginoon, napakasarap po doon. Yung bigyan tayo ng task ng Panginoon. At napakasakit po at napakahirap kung wala tayong ginagawa sa Panginoon. Napakaano po yun, napakabigat sa pakiramdam. Kung sa mundong ito po ay napakabigat sa pakiramdam na wala kang trabaho. Alam mo, sa Diyos, mas mabigat po ang pakiramdam kung wala po tayong ginagawa sa Panginoon. Alam nyo po, meron kaming bina-Bible study dito sa amin. Siya po ay na-stroke at umuwi po siya dito sa probinsya para magpagaling. At siya po ay bina-Bible study namin tuwing Sunday ng hapon. At nakita po namin na talagang andun po yung puso niya at kauhawan sa salita ng Diyos. At kami po mag-asawa, excited laging puntahan siya. Pero dumating yung pagkakataon, dumating yung time na na-stroke siya uli. Nung nakaraan lang po. At dinala sa Manila. Nalungkot po kami. Nalungkot po kaming mag-asawa at nag-uusap po kami parehas. At nasaktan po talaga kami sa nangyari. Hindi lang dahil siya ay na-stroke, hindi kami nalungkot dahil siya ay na-stroke, kundi nasaktan kami dahil nawalan kami ng trabaho para sa Panginoon. Yung wala na kaming gagawin para sa Panginoon, Lord, wala na kaming Bible studyhin. Sabi ko sa asawa ko, nawalan tayo ng trabaho sa Panginoon. Kung sa mundong ito ay masakit na mawalan o matanggal sa trabaho, sa Panginoon mas mahirap pala. Halos 2 months po yun at sa salamat sa Panginoon, nakabalik po siya uli. Kaya sabi ko sa asawa ko is, praise God, may trabaho na uli tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, may gagawin tayo muli. Napakasarap po na tayo ay may ginagawa sa Panginoon. Huwag po tayong tumigil sa paggawa para sa Panginoon or yung mga ginagawa natin ngayon ay huwag nating pagsawaan, kundi dagdagan pa po natin. Sabi nga po sa Matthew 24:46, pinagpala ang aliping iyon kapag ninatngan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik sa kanyang Panginoon. Mapalad po tayong nadatnan tayo na gumagawa sa ubusan ng Panginoong Diyos. Kaya dapat hindi po tayo tumitigil sa paggawa, sa gawain, huwag tayo mag-stop sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabi nga po doon sa teksto na binasa rin natin sa John chapter 4, habang may araw, basahin po natin ng buo, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin. Habang may araw pa, darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang may panahon pa po tayo, habang may oras pa po tayo, habang may lakas pa tayo, gawin na natin yung ipinapagawa sa atin ng Diyos. Gawin na natin yung pinaka-best para sa Panginoon. Huwag na nating hintayin na mawalan tayo ng chance na makapaglingkod sa Panginoon. Minsan, inaakala ng marami na kapag tinawag na ng Panginoon is puro blessing na lang. Yung walang gagawin, maghihintay na lang ng pagpapala, easy-easy na lang. Kaya nga po sinabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Sabi doon, unahin muna natin yung kingdom ng Panginoon.
kinakailangan na meron muna tayong gawin at susunod na yung pagpapala. Pero yung totoo po talaga, pinagpala na po tayo ng Panginoon. Kailangan lang natin is magtrabaho para sa Panginoon. Alam niyo po, ang hirap po kaya, ang hirap pong tawaging Kristiyanong tambay. Diba? Parang wala kang ginagawang Kristiyano, ang tawag sa Kristiyanong tambay. Yung tinawag tayong Kristiyano na ang gusto lang natin is yung Diyos lang ang kikilos sa buhay natin. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, ayaw naman po natin kumilos. Nakakita na po ba tayo ng taong tambay, patambay-tambay lang doon sa kanto? Ang gusto lang lagi ay kumain, ayaw magtrabaho. Gusto ng pagpapala mula sa Panginoon, ayaw naman magtrabaho para sa Panginoon. Tinawag po tayo ng Diyos hindi para tawaging Kristiyanong tambay lang o Kristiyanong patamad-tamad. Maglingkod tayo sa Panginoon habang may pagkakataon pa po. Sabi sa John chapter 9 verse 4, habang may araw pa, darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Ito din po yung sinabi sa 1 Corinthians 15:58, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, may gagawin po talaga ang bawat isa. Sa mundong ito, minsan proud tayong sumagot sa tanong na, ano ang trabaho mo? Tinanong po tayo, anong trabaho mo? Yung iba is proud na sabi nga, ako isang doktor, ako isang engineer, teacher, or ako anumang mga profession. Pero sa Panginoon, kapag may nagtanong, ano yung trabaho mo sa Panginoon? Ano yung ginagawa mo sa Panginoon? Ano yung trabaho mo sa Panginoon? Karaniwan sinasagot natin is ano po? I, O, U. Hindi natin alam. Diba? Minsan ganun tayo sumagot. Hindi natin alam kung ano isasagot natin. Hindi natin alam yung ano yung gagawin natin. Minsan hindi na natin alam yung trabaho natin sa Panginoon. Ito man ay sa church ministry natin o yung personal na pinapagawa sa atin ng Diyos. Tulad po ng title ng pag-aaralan natin ngayon, ano ang trabaho natin sa Panginoon? Kung matatanong po natin yung sarili natin, ano ba talaga yung trabaho natin sa Panginoon? Alam niyo po, meron dito sa amin na medyo may edad na at mag-asawa po sila. Ang ginawa po ng kanilang mga anak ay dinala sa Maynila po yung kanilang magulang. At medyo may edad na po. Binaba dun mula sa bundok, dinala sa city. Pero hindi nagtagal, bumalik sila dito sa probinsya. At dahil nagkakasakit daw po sa Manila, pag tinanong mo yung mag-asawa, kung bakit nagkasakit, sabi nila, nakaano lang doon, nakatambay lang doon sa Maynila, walang ginagawa. Dahil yung katawan nila po isanay na gumagawa, nagkasakit po sila doon sa city. Dahil wala po silang ginagawa. Sanay daw sila na may ginagawa. Dito sa probinsya, talagang kikilos po tayo. Kaya malakas sila dito sa probinsya na e-exercise. Ganun po pala yun. Kapag dinala ka sa city, ng mga may edad na, is parang nagkakasakit po sila. Kaya parang mas gusto po nila dito sa probinsya dahil nakakapagtrabaho po sila. So tayong mga Kristiyano, minsan, nagkakasakit tayo, lalo na yung spiritual na buhay natin, kasi minsan, wala na rin po tayong ginagawa sa Panginoon. Minsan napapatanong tayo, bakit hindi tayo lumalago sa buhay pananampalataya natin? Bakit parang nangihina ako? Marahil kapatid, kulang po tayo sa pagtatrabaho sa Panginoon. Kung sa oras pong ito, feeling natin na nangihina tayo, baka tumitigil na tayo sa pagtatrabaho sa Panginoon. Sa may mga sakit na mga Kristiyano, kailangan ay mag-exercise. Yung sakit spiritual, kailangan mag-exercise tayo. Magtrabaho tayo sa Panginoon. Huwag tayong pumayag na maging isang Kristiyanong tambay. Sa pagtatapos po, sagutin lang po natin yung tanong sa sarili po natin. Ano yung trabaho natin sa Panginoon? Ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos? At nagagawa po ba natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Alamin po natin ano yung pinapagawa ba ng Diyos sa atin. At pagsumikapan po natin na gawin natin iyon. Amen?
So, salamat sa Panginoon sa oras na ito na tayo po ay nag-aral ng salita ng Diyos. At purihin po ang Panginoon. At nasain lang po natin na huwag tayong maging Kristiyanong tambay, kundi tayo po ay magtrabaho sa ubasan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo, Lord God, sa inyong paalaala sa amin, O Lord God, na kinakailangan naming magtrabaho, Lord God, sa inyong ubasan. Kinakailangan naming sundin, gawin yung mga task na ibinibigay niyo po sa amin, O Lord God. Ito man ay ministry namin sa church or yung ministry namin o yung personal ministry namin, Lord, yung personal na pinapagawa niyo po sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami na masunod at magawa ang lahat ng ito. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito at patuloy niyo po kaming ingatan sa buong maghapon na amin pong pagtatrabaho. At samahan niyo kami, Panginoon, at bigyan ng protection, Lord, sa amin pong gagawin sa araw na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng nakinig, Panginoon, lahat ng makakapakinig ng salitang ito. At salamat, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po. Purihin po ang Diyos at muli po isang magandang umaga sa inyong lahat.